Sunod na raw ipaaresto ng ICC si Senator Bongo ayon yan kay Congressman Paulo Duterte, pero sabi ni Interior Secretary Remulla, wala naman daw silang natatanggap na anumang warrant. Narito pong report ni Camille Samonte. Dahil sa madugong war on drugs, kulong na sa ICC detention facility sa The Hague si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang umanay architect ng drug war na si Senator Bato de la Rosa, ipinaaresto na rin pero nagtatago. Ngayon naman, napipito na rin umanong maaresto ang isa pang malapit na kaalyado ni Duterte, si Senator Bongo. Ang impormasyon na yan, nanggaling daw sa mapagkakatiwalaan daw na source ng anak ni Digong na si Congressman Paulo Duterte. Ayon kay Pulong, inisyu na ang ICC arrest warrant laban kay Go at dalawang dating pulis. Si Go ay isa sa mga pinangalanan ng ICC na co-perpetrator o kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Duterte. Kasama rin sa mga pinangalan ng kasabwat ang dalawang dating hepe ng pulisya na si Vicente Danao at Oscar Albayalde. Sa kabila nito, wala pa raw natatanggap na kumpirmasyon ng mga otoridad sa sinasabing arrest warrant. Si Interior Secretary John Vic Remulla, binanatan pa si Congressman Pulong sa pagpapakalat nito. Wala pa ako nakita. Baka sabog siya nun nung narinig siya kasi wala pa kami nakikita ganun eh. So wala, hindi namin alam. Siya lang nakakita nun. Sa kami, sa amin wala pa eh. Sabi niya highly reliable source. Baka high lang. Wala pang sagot sa aligasyong yan si Congressman Duterte, pero maski si PNP Chief Jose Melencio Nartates, ipinagkibit balikat lang ang pahayag ng kongresista. Meron daw highly reliable source si Pulong na about po sa ICC warrant versus Bongo. Buti pa siya alam niya. Ako hindi ko alam. Ayon naman kay dating Senator Antonio Trillanes, hindi dapat paniwalaan si Congressman Pulong dahil wala pang bagong warrant na inilalabas ang ICC. At kung meron nga raw na lalabas sa lalong madaling panahon, hindi raw ito malalaman ni Pulong tulad ng kung paano ito hindi nalaman ng kanyang ama noong dinala sa The Hague. Maging ang Department of Justice, wala pa raw natatanggap na anumang opisyal na komunikasyon mula sa ICC. Mismong Philippine Center on Transnational Crime daw ang nagpatunay niyan. Kung matatandaan sa kaso ni Senator De La Rosa, November 6, 2025 pa, inisyu ng ICC ang arrest warrant laban sa kanya, pero 6 na buwan itong selyado at formal lang na isinapubliko nitong May 11. Samantala, wala pa rin daw kumpirmasyong natatanggap si Senate President Win Gatchalian sa umano'y pag-aresto kay Go, pero handa kaya silang isailalim si Go sa protective custody. It's very difficult to preempt, no? Let's wait kung totoo nga yung information na yun. The situations vary. Sa kabila ng bulong-bulungan ng arrest warrant, naglabas ng pahayag si Senator Go. Anya, pinapasadyos na lang daw niya ang lahat. Buong buhay niya raw kasi wala naman siyang nilabag na anumang batas ng tao o batas ng Diyos. Hindi rin daw naging bahagi ng mandato niya ang mga operasyon ng kapulisan. Umaasa at pinagdarasal na lang daw niya na hindi mabahiran ng pamumulitika ang kanyang kaso sa ICC. Sa parehong pahayag, may bagong birada si Congressman Duterte sa koneksyon ng Administrasyong Marcos sa ICC. Anya, ginagamit lang ng gobyerno ang ICC bilang sandata laban sa kanilang mga kalaban sa politika. Ito rin daw ang ginagamit ng administrasyon para mapagtakpan ang isyu ng korupsyon. Bumwelta naman agad dyan ng Malacanang. Sa isang ambush interview sa Russia, iginiit ni Jose Claire Castro na mga Pilipino rin ang nagsampa ng kaso sa ICC laban kay dating Pangulong Duterte dahil daw yan sa pagkakasangkot nito sa extrajudicial killings. So bakit ba lagi nating sinisisi ang korte? Sinisisi natin ng administrasyon. Huwag nating kalimutan na yung kaso na sampa ito 2017 pa. So hindi ito wine-weaponize. Kung may kailangan managot, dapat na managot. Lagi na lang ginagamit itong issue na to para pagalitin ang kapwa nating Pilipino at pag-usapan ang tungkol sa soberanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts. At sundan nyo rin po kami sa Facebook, Instagram, X, TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming website, truefm.ph at panoorin kami sa True TV Signal Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid!